Marigalo kayo. Kahit anong tanong, ha? Kaya hindi ko masasagot, sabihin ko, sorry, hindi ko alam. Ha? Hindi ko alam yung tanong na yan, hindi ko alam. Okay. Mapakla, matamis na mga katanungan, hali. No problem, brothers. Maganda ito. Masala. Sanang gumawa nito, makasawa ng 4. Mga balo lang. Ay, mga balo. Sinong gumawa nito? Balo, okay. Sige, sampulan nyo, Brad. Ikaw. Sampulan mo, sir, ikaw malapit-lapit eh. Sampulan mo ang tanong. May regalo dito. Kahit anong tanong, sir. Saan ka sa atin? Sambuanga. Sambuanga. Ano? Sambuanga ano? Sambuanga, my love? Sambuanga City? Sambuanga Disa. Sambuanga Disa. Sa Bisaya. Marunong ka mag-Bisaya? Marunong. Mag-Bisaya lang ta. Kawawa naman sa Bisaya. Sige. Magtanong ka. Anong tanong mo, sir? Kahit anong tanong. Kahit anong tanong? Pwede ka magtanong. Ilan ang asawa ko? Paano ba mapatunayan na ang Muslim ay nasa katotohanan? Paano daw ang Muslim mapapatunayan na sa katotohanan? Nipagdasal na kita kanina. Di ba kang gumawa nito? Ito? Pagdasal ko na kanina gumawa nito, makasawa ng 4. Pero mga balo lang. Alhamdulillah. Okay. Paano daw mapapatunayan na ang Muslim ay nandoon sa katotohanan? Di po ba? Katotohanan. Katotohanan sa relihiyon? Marami kasing katotohanan eh. Ang katotohanan, anong klaseng katotohanan? Maraming katotohanan eh. Ha? Sa relihiyon. Katotohanan tungkol sa relihiyon. Nang ibig sabihin, paano mo mapapatunayan na ang relihiyong Islam, yun ang totoo? So pag sabi mo na yun ang totoo, ang iba hindi totoo. Di ba? Okay. Bakit? Sa Islam, kami lang po ang nagsasabi, ang mga Muslim lang po ang nagsasabi, na ang aming relihiyon, ang aming paniniwala, way of life, ay yun din ang way of life ni Adan, nila ni Iba, nila ni Jacob, nila ni Abraham. Ang aming relihiyon, yun din ang relihiyon nila. Ng relihiyon ng lahat ng mga sugo, kay Moses, kay Jesucristo, kay Muhammad, yun ang relihiyon nila, yun din ang relihiyon namin ngayon. Tanong, mayroon ba bang Kristiyano ang kinagano? Mayroon bang Kristiyano sa mundo nagsasabi, pag tinatanong, ang aming relihiyon, relihiyon ni Jesus? Ang aming relihiyon, relihiyon ni Moses? Ang aming relihiyon, relihiyon ni Noah, ni Jacob? Wala na. Ha? Mayroon namang iba dyan na, hindi, ang relihiyon namin, yung relihiyon ni Jesucristo. Mayroong magsabi, di ba? Ang aming relihiyon, relihiyon ni Jesucristo. So kung ang relihiyon ninyo ay relihiyon ni Jesucristo, tanong, ano ba ang relihiyon ni Jesucristo? Di ba? Hindi. Alam mo ba ang tinatawag ng Kristiyano? Halika nga, may regalo ka dito. Tingsi ka man lang, tagbuhi na. Halika. 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 Salamat, Ustad. Salamat. Lingkod ka na, baka madagdagan pa yan. Okay. Sabihin ng iba, ang relihiyon daw ni Jesucristo, Kristiyano. Isa-isahin natin. Hindi naman ko sabihin nga, mali ka. Okay, isa-isahin natin. May nagsagot dito. Ang relihiyon daw ni Kristo, Kristiyano. Tanong, ano po bang ibig sabihin ng Kristiyano? Ang ibig sabihin ng Kristiyano, tao na sumusunod kay Kristo. Tao na sumasamba kay Kristo. Di ba? Pag sumusunod ka ni Kristo, Kristiyano ka. Pag sumasamba ka kay Kristo, Kristiyano ka. Tanong naman, pangatlong tanong, si Jesucristo po ba ay sumusunod ni Kristo? Si Jesucristo po ba ay sumasamba kay Kristo? Paano? Sagutin mo oo. Ha? Dahil ang kahulugan ng Kristiyano, sumusunod kay Kristo. Si Kristo ba ay sumusunod kay Kristo? Ay hindi pwede yun. Ang Kristiyano, yung sumasamba kay Kristo. Si Kristo ba ay sumasamba kay Kristo? Katawa-tawa yata yun. So sa madaling sabi, si Jesucristo hindi Kristiyano. Ha? Mas lalo nang hindi Romano-Katoliko. Kasi pag sabi mong Kristiyano, kung sa Bisaya pa, gilampurnas ni mutanan. Sino ba Bisaya dito? Pag sinabi mong Kristiyano, lampurnas.
Lampurnas, ano bang? Black booting? Alam mo black booting? Lampurnas bilang, sa kamunggay pa, harus lahat. Harus. Sino bang Cebuano, alam nyo? Yung malunggay ba? Harus. Ha? Bakit? Pag sinabi mo nga Kristiyano, na-involved na dyan, Romano Katoliko, Jehovah's Witness, Iglesia ni Cristo, Born Again, Baptist, Seventh-day Adventist, ilang thousand, ilang libo nga reliyon, pag sabi mong Kristiyano, sinama mo na dyan lahat. Ang tanong, para isa-isahin natin maintindihan, si Kristo po ba, Romano Katoliko? Kung sabi nila, oo, saan sa Biblia? Na si Kristo Romano Katoliko. Kung sasabihin naman nila, si Kristo ay born again, saan sa Biblia siya ay born again? Kung sasabihin naman si Kristo, Iglesia ni Cristo, saan? Nga si Kristo, Iglesia ni Cristo. Ano? Wala. Ano pa? Jehovah's Witness, saan po sa Biblia? Nga si Kristo, nagtawag sa Diyos, Jehovah. Isang bisis, wala kong nabasa, nga si Kristo nagsabi, ay Jehovah. Yung namatay na nga si Kristo, ayon sa Biblia, yung namatay siya, anong sigaw niya? Jehovah? Jehovah? Nga nung gibiyaan mo ako, Cebuano naman unto dong. Diyos ko, ang sigaw ni Kristo, Diyos ko, bakit? Bakit hindi Jehovah? Kung siya Jehovah's Witness. Yun mga kapatid, magising na tayo. Kasi itong mga pastor, mga reverend, mga pare, ministro, ay niloko lang talaga mga Pilipino. Ngayon sa Facebook, mga 3 weeks na ito, naghahamon ako sa Facebook at YouTube, 45,000 ibibigay ko sa taong tatanggapin niya na ang Biblia ay salita ng Diyos. Papapatunayan niya sa akin na ang Biblia ay salita ng Diyos. Dito sa Qatar, bigyan ko siya ng sa Qatar, bigyan ko siya ng 4,000 real. 4,000 real. Pero sa atin, 45,000 sa atin. Pero kung dito sa Qatar, basta pastor lang hindi yung taga-kanto-kanto na pastor. Sa Panar, ako ang magbayad sa Panar. Lahat ng mag-atin, libre kain. Tubig, comfort room, libre din. Dito walang comfort room Oo, dito walang comfort room. Sa Panar, comfort room, pagkain, libre lahat. Heavy na pagkain. Ako bahala. Kahit ilang libo pa. Sabihin ko sa management sila. Papapatunayan niya na ang Biblia ay salita ng Diyos. Pastor, ministro, sabi natin ng born again or sabi ng Catholic Faith Defender, Iglesia ni Cristo, papatunayan lang nila. Bibigyan ko ng 4,000 real dito sa Qatar. Bakit? Ginagawa ko ito mga kapatid. Dahil tayong mga Pilipino, mga intelihente tayo, mga wais tayo. Alam mo, kung hindi lang tayo wais, hindi tayo kinuha ng mga taga-Qatar. Bakit? Maghanap kayo ng mga Pilipino na liburer. Bihila lang, mayroon mang liburer pero masyado ng Pero karamihan ng mga Pilipino dito, engineer, mga skilled worker, marunong may skill ba? Hindi ng iba nga, bato lang pinapasaan, semento lang. Hindi, ang Pilipino talagang, may utak ang Pilipino. Pero, tungkol na sa relihiyon, ay talagang bubo tayo. Tungkol sa relihiyon, bubong-bubo tayo. Sabi nila, even, kibuloy, kung nagbibinta ng mga, sabi yung kibuloy dito? Yung nagbibinta ng mga kain-kainin? Anong tawag? Kain-kainin? Kakanin? Si Bisaya kasi, kain-kainin. Kakanin pala yan. Kakanin yan sa Tagalog, Hoy, sinong kibuloy dito? Una yung kikibuloy? Igiilad lang mo ba? Sa Bisaya, anong ilad sa Tagalog dong? Niloko lang kayo. Imagine, sabihin mo, bro, magsalita ka nilaban ni Kibuloy. Sabihin nila, hindi pwede yan, maririnig yan. Marinig daw ni Kibuloy. Yung 20 piraso na kakainin, kainin, 20 ka piraso, gutom na gutom siya, hindi niya kakainin ng isa. Dahil malaman daw ni Kibuloy. Grabe naman. Talagang niloko, hindi. Kung talaga, kung si Kibuloy ay talagang mayroon siyang ganun nga, ganon, yung mga nagbibinta ditong kainin, wala na sana nga ganyan. Bakit? Alam pala ni Kibuloy bakit hindi niya abangan kung anong lalabas sa sa luto? Di ba? Bakit pinagtsatsagaan pa itong nagbibinta ng mga tinapay dito or yung kainin dito? Pala alam niya, bakit hindi pa niya yung sabihin ng mga sa luto, lahat ng membro niya, sabihin niya. Galing sa first hanggang sa pinakalas, di bilyonaryo na si Kibuloy.
Hindi yun, sinungalingan lang eh. Sa Rizal yan din, may kaibigan din akong Rizal yan. PBMA, yung tatay patay na. Yung kayon, si Cleo, yung nang-rape ba? Yung pinatay pa. Bantog yan eh. Nga-rape Junior Cleo. Nako, may pruiba ako dyan ha. Nag-Muslim na yung babae. Hinataw niya. Muslim na rong babae. Nakaasawa Muslim. Iyak na iyak babae. Kabayaan ni mo ha? Kabayaan ni mong kuan. Ikaw, propita ka nga kuan, Cleo, pero pangtuhog, marami kagi pangtuhog. Pastor, o sabihin natin leader ng relihiyon. Bakit naman tayo? Dito tayo sa Iglesia ni Cristo. Ha? Sa Iglesia naman ni Cristo, naniwala naman daw si Igsoon Felix Manalo, propita. Okay. Minsan nga, open our mind, buksan nga natin sa mga Iglesia ni Cristo, buksan kunti natin na ang ating pintuan ng ating utak. Bakit? Kung totoo nga si Felix Manalo ay isang sugo at propita, ang tanong, mayroon ba siyang sariling aklat? Ha? Mayroon ba? Kasi ang propita ng Diyos, ang tunay na propita, kung totoo kang propita, mayroon kang aklat. Ang iba, si Mormon, Joseph Smith, totoo daw itong propita, ayon sa kanila. Joseph Smith, may aklat siya. Si Joseph Smith, may aklat. Di ba? Propita din sa mga Mormon. Sa Muslim, si Muhammad ay propita. Quran. Di ba? Quran. Mayroon pang propita nga si Nostradamus. Sabi niya propita, may aklat din si Nostradamus. Di ba? Si Ellen G. White, nga nagsabi nga propita, may aklat din siya. Anong aklat ni Ellen G. White? Great Controversy. Step to Christ. Si Manalo, nga isang propita at sugo, walang aklat. Saan siya pumupulot ng kanyang katibayan? Ay nagmula sa Biblia. Nagmula sa Biblia. Kung nagmula sa Biblia, ikaw na propita, nagmula sa Biblia, naniwala ka na ang Biblia ay insakto, tama. Nang ibig sabihin salita ng Diyos, ang Biblia. Paano ngayon ang dami-daming Kristiyano, scholars of the Bible, naniniwala na ang Biblia ay hindi salita ng Diyos? Dami. At ipakita ko sa inyo dito, mismo, si Pablo ako, bilang propita ko, ako ang propita. Kukuha ka ako sa isang salita, sa isang taong mangmang. Example, si Pablo. Bakit nasabi ko nga mangmang si Pablo? Una, si Pablo ay hindi disipulo ni Kristo. Sino magsabi dito na si Pablo ay apostoles? Pangalawa na sila. Bakit? Si Pablo, nagsabi nga nakita niya si Kristo. Sino ba si Pablo? Si Pablo ay taga-usig ni Kristo at gusto niyang papatayin si Kristo at pinatay nga niya ni Pablo sino pinatay niya? Si Stephen. Kasamahan nila ang pumatay, binato si Stephen. Stephen. Sino lang Stephen? Ang pumatay niyon, sakop ni Pablo. At hinahanap mismo ni Pablo si Kristo dahil gusto niyang patayin. Paano itong taong gustong papatay ni Kristo, kung ako isang propita, kukuha ko sa teksto niya. Gagamit ako sa aklat niya. Ganito ha. Si Pablo ay kaaway ni Kristo. Pagpapatunay na kaaway sila ni Kristo. Sumasalungat si Pablo kay Kristo. Sabi sa Diyos kay Abraham, ang Diyos nasabi kay Abraham sa Genesis, Abraham, and to thy children, into thy seed, sa iyong mga angkan, bigyan ko ng covenant, holy covenant, an everlasting covenant. Anong ibig sabihin? Covenant meaning kasunduan. Na ang iyong anak nga lalaki, lahat ng anak at mga taong lalaki sa iyong bahay, ay magpapapatuli, everlasting covenant. Walang katapusang kasunduan. Na ang iyong mga angkan, mga anak, ay dapat tutuloyin. Diretso tayo kay Jesucristo. Lucas 2:21, si Jesucristo ay tinuli. Nakasunod si Kristo, nanay ni Kristo. Nakasunod siya kay Abraham, nakasunod. Tama si Kristo, ang nanay ni Kristo, tama. Tungkol sa pagpatuli, anong sinabi ni Pablo?
Galatians chapter 5 verse 2 sa Biblia. Sabi ni Pablo, tungkol lamang sa pagpatuli. Sabi ni Pablo, ako si Pablo, magsasabi sa inyo, kung kayo'y magpapatuli, walang silbi si Jesucristo sa inyo. Sa English, I am Paul telling you that if you will be circumcised, Jesus Christ had no effect of you at all. Sino nagsabi? Si Pablo. Nang ibig sabihin, pag sumusunod ka kay ni Pablo, anong ibig sabihin? Kung sumusunod ka ni Pablo, dapat ay supot. So kung ganoon, si Felix Manalo ay supot. Bakit? Bakit supot siya? Ay gumagamit siya dito kay Iglesia ni Cristo, di ba gumagamit sa salita ni Pablo? Romans, Corinthians, Ephesians, Galatians, di ba? Sumusunod. Kung ikaw ay sumusunod, nag-quote ka niyan, yan ang doktrina mo, ay dapat susundin mo si Pablo. Sinong Iglesia ni Cristo dito na supot? Papatunay ko dito kung sinong ibigay ko itong dami. Dami nito. Sinong Iglesia ni Cristo na supot, na sumusunod ni Pablo? Wala namang aamin yung ustad. Bakit? Bakit mahiya? Yan ang totoo sa Biblia Sa Biblia dito ang sinasabi sa Biblia nga ako si Pablo magsasabi sa inyo kung kayo'y magpapatuli, walang silbi si Jesucristo. Bakit mahiya? Ibig sabihin, hindi siya tunay na Iglesia ni Cristo. So sabi ko sa inyo, kung tunay mo kayo na Iglesia ni Cristo, pag nagpapatuli kayo, tuloy na kayo, tapos Iglesia kayo ni Cristo ngayon, at sumusunod kayo ni Pablo, dapat papunta kayo sa ospital, sa Hamad Ospital, magpatahi. Libre lang, punta kayo sa Panar, libre. Bigyan kayo ng sulat galing sa Panar, recommendation, punta sa Mahamad, libre po. Libre. Libre magpatahi. Kasi tuloy na Sabihin nga tuloy na, sa aming pong doktrina po, dapat kami ay supot sorry po, dahil kami ay natuli. Punta, bibigyan kayo ng recommendation sa Panar. Natatahin. Magpatahi? Kaya hindi sumusunod sa Biblia. So galing, another na prueba na ang Iglesia ni Cristo ay hindi sumusunod. Another, Hebrews chapter 6 verse 1 and 3. Sinabi daw, let us leave the elementary doctrine of Christ and come to maturity. Let us leave the elementary. Hindi naman totoo. Sige, basahin nga natin. Kasi baka may mag-complain. Salita, laway lang yan Okay? Sige, basahin natin dito. Sandali lang. Baka mas maganda talagang basahin. Baka maglikramo itong ibang hindi naman mabasa yan Okay, Hebrews. Ito pagpapatunay na kung ikaw isang propeta, bakit ginagamit mo si Pablo? Hindi mo dapat gagamitin si Pablo dahil si Pablo ay salungat sa katuruan ni Jesucristo. Okay? Hebrews chapter 6. Sinabi dito. Verse 1. Therefore, let us leave the elementary teachings about Christ and go on maturity, not laying again the foundation of repentance. Grabe. Si Pablo, nagsabi siya, let us iwanan natin ang elementarya na katuruan ni... Sinong katuruan na elementarya? Katuruan ni Cristo daw, elementarya. Bakit sa kanya high school na? College na siya? Secondary na siya? Who are we to say, let us, iwanan natin kay Kristo? Bro, elementarya lang yan Dito na tayo. Anong ibig sabihin? You presume that your teaching is higher than Jesus Christ. Sabi ni Kristo, sa Bisaya pa, ang sulugoon, dili labaw siyang agalon. Ano pa? O ang estudyante, dili labaw sa iyang magtutudlo. That students is not above to his teachers, nor, sabi niya, the disciples above to his Lord. Bakit naman sinabi dito? Sinabi ni Pablo, nga iwanan natin ang katuruan ni Kristo. Sino siya? So, ang taong gumagamit sa teksto ni Pablo, nagpapatunay nga si Pablo ay ganito. Kung ikaw tunay na propeta, bakit gumagamit ka sa salita ni Pablo nga si Pablo ay sumasalungat ni Kristo? Tapos isisigaw mo ngayon nga, ako'y sumusunod ni Kristo, Tapos yung ginamit mong teksto,
pangbato kay Kristo. Si Kristo nga ay tinuli, sa ayon sa Biblia, tinuli si Kristo. Ang tunay na Kristiyano, ay dapat, walang banggitin, mabaho. Pero yan ang totoo, mga kapatid. Okay? Magtanong kayo dito. Sige, tanong dito.